welcome back sa ating channel, It's a Chop. So ito pala yung itsura ng mga halaman namin bago kami magdilig sa umaga. Ayan. So pag sa outdoor, nakakahuli talaga sila ng mga insekto. So actually kahapon di ko pala ito nadilig kasi umambon. So medyo basa-basa pa, pero may mga ibang part na hindi na ulanan, kaya ayan, nagpuputi. Pero mabubuhay pa rin yan. So ayan. Diba? So dun sa mga may mga delay na naka-receive ng previous na nakaraan, pagka dumating po sa inyo na medyo matamlay yung delay, bawasan nyo ng leaf. Kasi tanim nyo, yung tinanim yung leaf, magiging small delay yun at mabilis rin naman lalaki. At yung tinanggalan nyo, baka maunahan pa ng mga tinanim yung mga leaf at mas maganda pang tubo. Kaya ayun lang diskarte dun pagka medyo yung previous matamlay na dumating. Pero lagi namin sinisikap na mapadala namin ng maayos. Minsan kasi pagka nilalagay namin sa planter, minsan dahil sa biyahe medyo na-uproot o kaya naputulan ng ugat. Pagka napuputulan kasi ng root system, ayun ang kahinaan ni Adelaide. Madali siyang tumamlay pagka nabawasan ng root system. Pero ang kagandahan naman, putol ka ng leaf, basta't healthy pa yung leaf o kalahating healthy, mabubuhay pa rin yan. So ayan, puro mga may dew pag hindi pa nagdidilig. Kasi pag nagdilig ka, mawawash out yung dew. So, naiiputan din ng ibon pala, yung mga ibang things. Ayan. So may nagtanong rin kahapon, nag-aalaga yan, nagbebenta rin yata siya ng Venus flytrap. Medyo basbago siya sa akin. Sabi niya, sir, kamusta yung mga BFT mo? Nagdo-dormant ba? Sa Pilipinas po kasi, ang dormancy o yung pagtulog o pagpapahinga ng plant sa kanilang growth ay walang panahon, no? Minsan sabay-sabayan sila, minsan kanya-kanya. So, ang ibig sabihin rin po ng dormancy ay yung time ng mga carnivorous plant like sa Venus flytrap na hindi lumalaki ng mabilis or hindi na nga talaga lumalaki. Pero hindi naman namamatay. Mukha lang siyang namamatay dahil nagkakaroon siya ng mga black trap. Pero once na makabawi po yan, mabilis na sila nakakabawi at lalaki na sila. So, at mapapansin nyo rin, kung puro upright yung dating mga growth nila, magiging palapad dyan sila. Pero kung makikita nyo yung growth nila, marami. Kaya pagka bumawi yan, dami nyo agad mga Venus flytrap. So, may mga iba rin na naka-receive ng, ewan ko sa packaging, sa siguro yun pagka, sa tingin ko lang, sa pagtatanggal ng mga tape, or maaari din naman, no? Itong ibon. Maaari din naman na sa pag-deliver. Kasi hindi rin naman ako nagpapadala ng mga pera-perasong Venus flytrap. Pero advantage yun kung sakaling na nabawasan yung, kumbaga nagkaputol-putol, no, yung rhizome, no, pwede nyo itanim. Edi instant propagation, lalo na kung medyo rare yung nabili nyo, which is the case no nangyari kahapon. Okay, matutuwa pa nga ako sa tingin ko yung isang Acaireo na nabili niya magiging 7 agad yun or 6 dahil sa propagation na nangyari, accidental propagation. No, so inisip ko i-propagate ko na ibang mga plants dito. Ayan, so ayan ayan. Tapos itong mga to, pwede nyong ibudbud dyan, yung mga ganito sa tabi-tabi. So matagal bago tumubo, pero dahil low humidity dito sa amin pero tutubo yan. Nandun sa mga mas lower humidity, mas mabilis yung pagtubo nila. Ayun lang experience ng iba, kasi ako dito yung growing area. So ayan hindi naman siya perfect talaga na green yung sphagnum moss namin. Pero tingnan nyo, may mga green rin talaga. Tapos kakalat na lang yan. Kasi hindi rin perfect yung mga medium namin. May mga ganyan din. May mga ganyan, pwede nyong gawin. Tanggalin nyo. Pero hayaan nyo lang. So, kaya pala nagkakaroon ng ganun, may buto.
Buto to. Buto ng baka. Ay, tatanggalin niya itong mga to kasi pag nabulok yan, nagkakos ng ganun. Pero hindi naman siguro yun dahil doon. Ayan, yung mga propagation. Ito yung Acai Rio. Yung nabili itong side na to. Tapos kung bibili uli siya, isa na lang pala may out ko. Kala ko 3 pa. Kasi ito yung gagawin ko mother plant. Tapos may mga small propagation ako dyan. Okay, so sold out muna natin. Tapos tsaka tayo mag-out ulit. Malaki kasi itong Acai Rio. Malaki rin naman yung ibang cultivar. Ito, kala ko nga dito maliit talaga eh. Ito pa yung isa sa naging pinakamalaki. Petit Dragon. Tapos ito naman yung Trebs Red Antique. Hindi kasi siya nasa full sun kaya ganyan yung kulay. No? Pero itong maliliit, ang ganda rin ang kulay. Oh. Meron rin tayo dito, Red Microdent. Ayan o, ganda ng traps. Meron pa akong isang red eh. Nasaan na kaya yan? Trebs Red. Ayan. DM Tiger Pangs Assistos. Ito ARPC oh. Nag-ano na siya, nag-green, halos green. Red rin to. Ayan, Archangel. Pero may new growth oh. Diba? Hindi ko naman pinropagate yan. So, meron din dito red. Ano kaya ang red to? Yan natin. Red mouth. So, liit. Ay, meron pala tayong isa na nasa na kaya yung mga natanggunaw na So, na yun. Hanapin natin. Ito, AMT. Saan ba yung isa na? Pabayaan ko yata. Pero itong Thorny Devil, biglang nabuhay. Ilang piraso. Ano na lang yan? Ilang piraso. Growth na lang yan. So, hanapin ko yung isa. Ang buhay pa. Saan na kaya yan? AMT. Ito, Petit Dragon. ARPC. Wilhelma. Ibang to. Ibang batch to. Saan na kaya yan? Mukhang natuluyan yun Hindi ko napansin. Red Microdent. Ito, ang dami malalaki. Ano ba to? Trebs Red. Kung may natunaw akong BFT. Hindi napansin. Shupinter, Distraction. Ayan buhay pa rin naman. Pero hindi pa rin ganun kaganda. PPE. Ano ba itong nasa gilid na ito? Lumulubog lang na. Distraction. Thorny Devil. Ano ito? Bloody Nurse. Meron din nag-survive pang Bloody Nurse pero hindi na ganun kaganda. Naalis nga ito sa pwesto pero yung Thorny Devil gumaganda. Ito mahalaga to. So nakaibang lips and lashes. Ang laki ng lips and lashes. So, ayun yung aming tignan nyo ito sa baba. Puro dew. Kapag hindi ko nagdidilig. Ito naman yung pink ko dito parang may sakit nagpuputi. Yung iba naman okay naman.
Pero yun, nagpuputi. Sobrang init siguro. Or baka sinyalis na rin ng ano to, root rot. Hindi naman to waterland. Yan, may butas to eh. Yung mga ganyan talaga. Ang tagal na rin kasi sa akin na ito, taon na. Ang binilaw. Minsan may hangganan din talaga yung lifespan nila. Or kung napabayaan mga propagation ng angelica. Tsaka piliformis red. Wala nang mga halaman dito sa baba. Maliban sa aloe vera, pati yung nandoon sa Nepenthes. Uy, eto pala. Meron pa pala dito. Red. So, ano to? Red sangria. Ayan, boy pa. Red sangria. Ayun, nandito pala yung nahanap ko. Red dentate, ito. Tapos, ito yung isa sa pinakamalaga. Wala na, nakabura na. Ito, pero ito yung ano, yung pula na parang tawag dito, parang werewolf. Ayan, ano na siya. So, okay pa naman, may growth pa naman eh. Kaya lang, nag-block yung, nag-brown yung paligid. Diba? Kadami kasi ng alaga minsan natin. Papabayaan natin. Kailangan nang iripat yung iba dito para kanya-kanya na silang tray at hindi magkalituhan. No, may mga record naman tayo na ito lahat. May video tayo na ito. Kaya hindi rin naman tayo malilito. Pero nabuti na nakasigurado na makaripat na maaga. Tsaka ito pala yung ano, isa sa technique para hindi kayo magkalituhan or magkahalo-halo. No, pagtabi nyo yung magkakaiba yung traits. Halimbawa red cultivar tapos green. Tapos magkaiba ng mouth, no, which is sawtooth, tapos ito regular traps. So hindi kayo magkakalituhan dyan. Pero ito, yung maliit na to. Parang nag-ano siya eh. Parang nag-dormant, maliit pa. Tanungin ko nga yung si Sir Alvin kung ano nangyari dun sa kanya. Pero last na balita ako, may mga nag-dormant rin sa kanya. Tapos, ayun o. Itong mga shendro natin, ang lalaki na uli, ang dami. Bilis dumami. Dahil lang yan yung ano, pinropagate ni Mrs. Ren. So, ito yung lagrus pala natin. Ayan, ganyan yung mga sizes. May bumiling lagrus kanina. Mamaya pala may bibili. Ito na lang bibigay ko maganda. Baka i-sold out ko muna yung lagrus. Ayan o. Ito na lang para malaki. At may maroon monster rin na bumili. So ito bigay natin. Ayan ang pinakamaganda. Tingnan nyo. Ang laki ng ano natin o. Ano yan? Pingicula primuliflora pero nasa pulsan. Ganyan na itsura ng Pingicula primuliflora sa pulsan. Ayan. May nangungulit dito sa tabi ko. So, okay naman yung mga plants. Ayan yung mga ano, reverse trap. So pag mga ganyan, ito baka hindi pa tutulong preso. Pero ang ganda rin naman. Kahit hindi ilipat. Pero mas maganda sila pag maraming traps eh. Tsaka mas appealing sa bibili. Yung pula sa mga collector, mas okay yan kasi ganda eh. Nakita yung traits. Pero dun sa mga baguhan gusto nila mas maraming traps, mas green. So, alisin natin ang pwesto yan. Ito yung iba dyan, ililipat natin dyan yung mas kailangan ng liwanag. So, gano'n ang ano, pagpupwesto rin. Pagka nagtatanong kayo sa akin, syempre, generic yung i-advise ko sa inyo. Pero, diskartehan nyo rin kung sa tingin nyo kailangan paarawan or mas less yung araw. Gawin nyo. Halimbawa, hindi nagiging masaya, no? Mga 3 linggo na dyan, 4 na linggo. Dun sa lugar na pinaglagyan nyo, 1 buwan na, 2 buwan. Hindi gumaganda. Alisin nyo dun sa pesto. Iba, kung nasa full sun siya, ilagay nyo muna sa morning sunlight lang. Pero make sure na hindi ginagalaw-galaw ha. Makikita nyo magbabago yung growth nun. Baka mas gumanda.
no? At kinakailangan pala niya ng makapagpahinga sa sobrang araw or kinakailangan niya ng more sunlight. Itong tulad na itong dito, scarlatine, nasa pulsan to noong nakaraan, sobrang liliit at halos matunaw na dahil nga nasa pulsan siya, kailangan kong diligan ng more often. So lagi siyang basa. Dito naman sakto lang yung kanyang may traits pa rin naman ng scarlatine, hindi pa, parang mas maganda. Pero mo green na green, tapos red na red yung kabilang side. So yan, diskartehan nyo kung saan yung sa tingin nyo na mas makakabuti sa kanila. So gawin natin dito para ma-appreciate. Napaliparin muna natin to si Birdie. Birdie, play ka muna. So ito natin na si reverse traps, maganda naman, kaya lang hindi ganun karami yung traps nyo sa tingin nyo. Yeah, bigat na ito. Ito yung sinasabi ko, pag yung algae na pabayaan nyo, nagiging moss rin naman hindi nga lang sphagnum-moss yan. So dahil sobrang init dito, ang daming itim, pero healthy naman. Basta healthy yung growth, wala kayong dapat ipag-alala. So ayan, healthy naman yan. So ang gagawin natin dito, lagay natin muna dito, kasi ipapalit natin dyan ay ito, mas kailangan niya itong Orca, kasi si Orca maganda to Saka yung ARPC pala, maganda rin i-pulsa. Nasa si ARPC, napakaganda ni ARPC pagka nasa pulsa. Alam nyo ba yan? Ito kita yung mga ugat-ugat niya sa petiole. So ipulsa natin to. Total nakabuelo na si Petit Dragon sa size. Lagay natin dito. Ayan. So ngayon, ito naman, balik rin natin, kasi ang side na mas mainit ay doon sa labas. So si ARPC mas kaya niyang i-tolerate yan. So yan ang gawin natin. Tapos itong nasa pulsa na mammoth, huwag natin ipulsan kasi lilit lalo yung traps niyan. Pansin nyo yan sa mga Venus flytrap and Nepenthes, pagka sobrang liwanag, maliit ang petiole, laki yung pitcher or traps. So ito, ganito rin natin. Ayan, okay yung ganyan. Kasi ayaw rin natin mainitan ng gusto pangalan nun? Ayan natin, sobrang mainitan yung Petit Dragon, kasi baka lumiit lalo matulad kay reverse trap. At least nasa gitna siya, hindi siya ganun mainitan ng gusto. So ito okay lang mainitan dahil good size, pero wala natin ang paraan para mas maganda yung pesto. At tingnan nyo kung magigets nyo kung bakit ganun yung pagkaka-arrange ko. Ginagawa namin to from time to time. Ngayon tayo nagka-time. Kaya ngayon natin gagawin. So ito, lagyan natin to dito. Kasi ito mabilis tumamit, lumaki to. Kaya kayang-kaya nyo dyan sa mainit. Clone 5. Ito naman dahil ipupulsa natin, lagyan natin dito. Pansinin nyo kung bakit gano'n yung pagkaka-arrange ko So yung mga medyo tinetreasure nyo, lagay nyo sa saktuhan lang, wag yung dito kasi mas mainit yan. So ayun lang kasi gamitin lang natin yung common size. Common sense. Ayan. So balik natin to dito. Ito, nawawala na ng kulay ito, kaya ipupulsa na rin natin. Tapos ilagay natin doon yung, alisin natin to, D6L. Ilang piraso, tapos nakapulsa na Tignan nyo yung mga adelay sa pulsa, pulang-pula.
Kaya makikita kayo pagka nagbebenta ng pulang-pula, sagana sa liwanag yun. Pagka green naman, medyo sa lilim yun. Pagka sakto lang, mas okay yung growth nila pag sakto lang kasi medyo mamula-mula na sobrang daming leaves na matataba. So, ayun ang maganda. Yung sakto lang. Pero either way, yung sobrang pula naman, pag nilagay mo sa lilim yun, gaganda pa rin na maraming traps at malalaki. So, ano pa ba? Ito, ay, wait lang. Ito bumabawi itong mga ito. Galing to sa RTS. Kaya andyan muna sila. So ito ilagay natin to. Balik natin. Sinigtala. Sinigtala na small medium yung size. Ano yung ipalit natin? Tingnan natin dito. Hindi pwede si Tony Devil. Maano to maarte sa liwanag to. Ayun pala si Tony Devil. Patong Kaya ko sa inyo ha, kung bago lang kayo nagko-collect. Si Shenron na unahin nyo na yung magulo yung parang dragon yung petiole. Kasi kung pupunta agad kayo dun sa mga ultra rare tsaka rare, mas rare na mga Shenron variety, mahirapan kayo mag-alaga. Tulad nung Tony Devil, medyo hirap ako. Kasi dahil siguro maliit pa nung kuha ko compared dun sa Shenron na malaki na na-receive natin. So wait lang, baguhan natin ang pwesto. Pasensyahan mo na, dito ko muna. Ayan, maganda rin naman ang pwesto dyan. Ito lagyan natin dito sa nasisi natin ng morning sunlight. At ibaliktad natin. Kasi si Archangel red cultivar, hindi yan masyadong matutuwa sa sobrang init. So pansinin nyo to ha, ngayong araw na to, ganito yung itsura ng medium niya, diba? Mag-green at hindi appealing, pero hintayin nyo lang kung ano magiging itsura niya after few days. Mas magiging maganda yun. Yes, baby. Ha? Yung bird? Ito, nasa likod ko. Ayan. So, ito naman yung gusto ko rin ito ilipat pero hindi ganun kainit talaga. So, pagpalitin natin. Ayun, ang ganda Dati, hirap na hirap tayo magparami na ngayon. Grabe, kahit ang dami nyo nang nirelease na nakaraan. Tsaka pin-reviews. Ang dami na naman nila. So, ito na lang yung ating ilagay sa medyo shaded. At i-expose natin ng konti. Itong mga medyo rare. Hindi ganun kainit dito pero makakatulong sa kanila na mas gumanda pa. Si B52, okay lang siya dyan. Ito si SD Chronos, so parang ewan ko na dahil naubos. Hindi naman siya dormant, kumbaga katatapos lang ng dormancy. So kaya maki-expect tayo na lalaki yan ng bigla. So ano pang pwedeng ipaglipat-lipat natin na change ng pwesto? Siguro ito, palitan natin ng pwesto. Kasi tagal na rin ditong sa pulsan Okay naman natin dito. Okay lang yan. Walang chemicals. Dito muna yan. So, tingnan natin anong mangyayari. Tingin ko naman okay lang sa kanya na ilagay mo na sa shaded dahil nagdo-dormant siya. So, mas dadami yung new growth niyan pag nilagay mo dyan at mas lalaki yung traps. So, doon, ipapalit natin doon? Try natin ibalik doon si eto. Tingnan natin kung ano magiging reaction niya dito. Si Scarlatin. Pagka pumangit, babalik ko. After a week or
several days. Kasi nung nandito siya, hindi siya ganun kaganda. Ngayon, nandito na. So, ayan. Ito pala kailangan ko rin medyo ilagay sa liwanag. Ito, kasi mga rare din ito eh. Pero, nandun siya sa medyo malilim. Dito na lang ipalit ko dito. Dito. Dati hindi ko akalain na magiging problema ko ito. Wala na akong mapatungan na space. Pero magandang problema yan, di ba? So, balik natin ito dito. Nung dati, hindi naman ganito kalaki yung growing area natin. Maliit pa nga ito kumpara sa ibang growing area. Pero napakaliit yung growing area ko dati. 2 cage lang yung growing area ko. Dito lang siya nakalagay. Dito ako nag-start maglagay ng carnivorous plant. Nag-umpisa ako sa isang cage. Actually, single cage yun ng ibon. Tapos, bumili na ako ng double cage. Hanggat nung, na-tsempohan kasi na nag-pandemic. Biglang lumakas yung plants nung time na yan. Kaya, ayun, mabilis tayo nakapag-collect. Ngayon, humupa na yung hype sa plantita. Pero okay pa rin dahil ginagamit pa rin ni God yung mga plants or yung hobby na to para i-bless kami. Dahil alam niyo na, tayo hamak na freelance lang, di ba, sa Tesla. So, pero hindi tayo nagkukulang, no? Pagsigad talaga yung ating kasama. No? So, ngayon magdidilig na ako. Sumaba na tayo sobrang video natin. Now, speaking ng pagdidilig, no, dito sa mga nepenthes natin, kanina may uprooted dito. Ito na-uproot ng daga. Ayan, na-uproot ng daga yan. Kaya ako nalaman na daga kasi may mga dumi ng daga dun sa dulo. Hindi ko na, ito meron dito nga. Ayan, may mga dumi ng daga. Nilalangaw. So ang gagawin ko dyan sa mga dumi ng daga, ipapakain ko sa nepenthes. So, anong nepenthes? Baka hanap tayo doon sa loob. May malalaki doon na nepenthes ngayon. So, yun lang muna. God bless sa inyo. And bye-bye. Play. Come here. Ikaw po marunong mag-lunge sa kamay, ha? Come here. Kasama, play ulit. Chick. Tawag ka ni Samsam Chick. Play again, play. Hindi lang marunong lumanding sa kamay eh. Play again, play. Come here. Sasayaw pa eh. Halika dito sa amin. Halika dito, magpe-play tayo. Kasi nga, dapat teach mo siya how to lapit sa'yo. Ayan na, dito tayo. Hindi naman na sa akin lumalapit to. Maalis nga eh. Ayun o, tanong mo.
Sabi sa amin, wag ka muna papaba. Wag ka muna papaba sa amin. Walang tao dun. Namalingki si mama. Sige na, dito na. Dito muna tayo. Papaaraw nga tayo, wala pang araw. Tawagin mo ako pag may araw. Ano po? Hindi pag walang araw po. Ayun na, nagkakaaraw na sabi. Mamaya ka na bumaba. Birdie. Chiki. Dito, play tayo. Ayun na. Yeah. Ipaglaro yung bird sa amin, oh. Dali na, play kayo. Yung cellphone. Okay ka ulit. Bye-bye. Magagala na to. Ay, hindi. Bumalik pa. Ano? Gala na sa labas. Didilig pa ako dito.